Pinakamalaking lihim ng Midjourney. Paparating na ang storytelling mode. Sa video ngayon, tatalakayin natin ang mga update mula sa mga napag-usapan sa Midjourney's weekly office hours. May mga kagiliw-giliw na nangyayari, mga bagong update sa mga feature, at mga paparating na bagay na kailangan mong malaman kaya manatili hanggang dulo. Ito ay isa sa mga linggong may maraming balita. Una sa lahat, isang napakahalagang kwento ang kasalukuyang nabubuo sa likod ng mga update at pareho silang kapanapanabik. Unang-una, pinaplano ng Midjourney na pahintulutan ang pag-upload at pag-edit ng mga panlabas na imahe gamit ang kanilang image editor sa website. Ibig sabihin, magagawa mong kumuha ng kahit anong larawan mula sa internet, i-upload ito sa editor, at i-edit gamit ang lahat ng kasalukuyang feature ng kanilang tool, tulad ng zoom out, pan, in-painting, pagbabago ng aspect ratio, at iba pa. Isa itong napakalaking paglawak ng kanilang kakayahan, ngunit nagiging maingat din sila rito. May mga alalahanin tungkol sa moderasyon. Siyempre, ayaw nilang magkaroon ng mga sensitibo o problemadong imahe na makalusot. Bilang solusyon, pinag-iisipan nilang gawing available lang ang feature na ito sa mga pro users. Ang ganitong klaseng tiered na sistema ay makakatulong sa kanilang kontrolin ang trapiko at mas maayos na pamahalaan ang moderation. Pero kahit sa loob ng team, may pag-aalinlangan tungkol sa pagtatago ng mga feature sa likod ng bayad dahil baka magdulot ito ng pagkakahati-hati sa mga users. Patuloy pa rin ang talakayan, pero ang malinaw ay iniisip nila ng mabuti kung paano ito ipapatupad. Susunod, ang Midjourney version 7 ay kasalukuyang sinusubukan at tinitrain. Gayunman, mabagal ang proseso. Tuwing may madetect na bug, kailangang ihinto ang training, ayusin ang problema at saka ito muling simulan. Karaniwan, tumatagal ng 5 linggo ang training, pero ngayon ay mas mabagal kaysa inaasahan. Ang version 7 ay nangangakong may mas pinahusay na pag-unawa sa wika, mas eksaktong prompts sa iba't ibang wika, at mas malawak na kaalaman sa mundo. Ayon kay David, prioridad rin nila ang bilis, kaya umaasa tayong magiging mas mabilis ito kumpara sa mga naunang bersyon. Pero kailangan pa ring balansehin ang bilis, kalidad at kapasidad ng server. Sa madaling sabi, huwag pa tayong umasa na lalabas agad ang version 7. Ilang buwan pa bago ito ilabas, pero siguradong sulit itong abangan, lalo na't palakas ng palakas ang kompetisyon sa ngayon. Pinag-iisipan din nila ang paglabas ng version 6.2, kung saan makakabuo ng 8 larawan gamit ang isang prompt imbes na 4 lang. Malaking bagay ito hindi lang para sa users kundi pati na rin sa algorithm. Sa mas maraming image na sabay-sabay nalilikha, mas tumataas ang tsansa ng users na makahanap ng gusto nila na sa kalaunan ay makatutulong din sa pagpapahusay ng modelo. Malaking pagbabago rin ito sa UI, user interface. Maaring ilabas ito bilang hiwalay na update o bahagi ng posibleng version 6.2. Hindi pa ito ganap na malinaw. Dumako naman tayo sa video model na kasalukuyang ginagawa. Planado itong ilabas bago matapos ang taon, pero siguradong hindi pa bago mag-Nobyembre o Disyembre. Isa sa mga napansin nila sa testing ay mas consistent ang mga muka sa buong video kumpara sa ibang tools. Sa ibang image-to-video tools, madalas nagbabago o kumikilos ang muka kada frame. Pero sa Midjourney, ayon sa team, nanatili ang hitsura ng muka. Malaking selling point ito para sa kanila, lalo na kung nais mo ng seamless na paglipat mula image papuntang video nang hindi nawawala ang anyo ng karakter. Gumagawa rin sila ng tinatawag na storytelling mode at sa wakas ay nagkaroon tayo ng kaunting detalye tungkol dito. Magkakaroon ito ng bagong user interface na nakatuon sa pagbuo ng cinematic na mga mundo, realistiko man ito o cartoon style na animasyon. Katulad ito ng mga proyekto sa Runway Research Lab, kung saan makakabuo ka ng cinematic world gamit lamang ang text. Gusto rin ng Midjourney team na makapagbigay ng katulad na karanasan. Sa madaling sabi, makakalikha tayo ng mga karakter gamit ang text. At makakabuo tayo ng mundo sa paligid ng karakter na iyon sa isang simple at mabisang paraan gamit ang bagong UI. Pagkatapos ng video model, lilipat ang focus nila sa 3D model. Bagamat huwag tayong umasa ng anumang konkretong update tungkol dito sa ngayon. Sa mga malapitang release, inaasahan ang bagong personalization mechanism. Magbibigay ito ng kakayahang i-manage at i-refine ang iyong personalized styles. Posibleng may basic at advanced modes ito para sa mas flexible na paggamit. Sa huli, abangan ang update tungkol sa external image editing sa image editor at ang batch 8 image generation test na parehong maaaring ilabas sa lalong madaling panahon. Iyon lang para sa recap ng Midjourney office hours ngayong linggo. Alin sa mga style reference code ang paborito mo ngayong linggo? Ibahagi sa mga komento at huwag kalimutang i-post ang iyong mga paboritong code para ma-feature natin sa susunod na video.
Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe. Salamat sa panonood at magkita tayo sa susunod na video.